Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Bukid ay basa, tag-ulan noon, may mutyang biglang sa akin nagtanong kung nais ko raw siya ay tutulong. Sa pagtatanim ko ng palay maghapon, kahit na ano ang aking sabihin, ang pagtulong niya ay di ko mapigil. Ang sabi ko pa, huwag nariring ko. At mapuputikan lamang ang bakya mo. Langit ang ganda ni Neneng sa bukid. At nakita kong bukid man ay langit. Nangarap ako, puso'y nagilip. Nagising ako sa tunay na pag-ibig. Bukid ay basa, tag-ulan noon, may mutyang bigla sa akin nagtanong kung nais ko raw siya ay tutulong. Sa pagtatanim ko ng palay maghapon, kahit na ano ang aking sabihin, ang pagtulong niya ay di ko mapigil. Ang sabi ko pa, huwag na Neneng ko. At mapuputikan lamang ang bakya mo. At mapuputikan lamang ang bakya mo. Ayan, apatan tinig, baka maputikan. Maputikan di hugasan. Dapat yung one solo. Ayun, Lang ako. pangalawang bahagi ng ating programang Kundi Man at Iba Pa. Ang uunang aawit ay si Eddie Suarez, Dahil sa Iyong Ganda. Dahil sa iyong ganda, natutong magmahal. Ang abang puso kong sadyang walang malay. Dahil sa hinin mo ng kagandahang tagling na bihag mo, tiyang para lumang sa'yo may mutganda. Sadyang ang bihira, ang bawat nilalang sa'yo ay hahanga. Maging sa sulyap mo ang abang puso ko, nga mahal hanggang wakas sa tulad mo.
Kayumimot ganda, sadyang pambihira. Ang bawat nilalang sa'yo ay hahanga. Sa swimming sa sulyap mo, ang abang puso ko nagmamahal hanggang wakas sa tulad mo. Kaya sa taglay mong angking kagandahan, ang puso ko'y nagling natutong Dahil sa iyong ganda ni Eddie Suarez. Susunod naman na awit ay si Berdayap, Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi mga suliranin pinaglalabanan. Ang aking pagkukunwari sa buhay, pagbabalat kayo sa katotohanan. Anuman ang aking maging kapanlakan, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang aking pagkukunwari sa buhay, pagbabalat kayo sa katotohanan. Anuman ang aking maging kapanlakan, tanging Diyos lamang ang Diyos lamang ang nakakaalam ni Berdayap. Kuya, kumusta na yung karera mo? Kasi ngayon nagsombrero ka na eh. Oo nga. Umahabol na. So, ano Sa na? susunod, alisin ko na. Naging tutoy siya dyan. Naging totoy? Oo nga, no? Bumataas eh. Nauubos. Di ba si Bentot nagsusombrero? Oo, bintot dati. Tang-tarang-tang. Sa susunod, alisin ko na. Bagay naman sa'yo, kuya eh. Bagay nga, bumataas eh. Sa aranan, di pwede. Nakabarong. Nakabarong, nakasombrero. Oo, hindi pwede. Ano ba yan? Malapit na po ang anibersaryo namin. Malapit na. Mag-iisang taon na kami ng Hunyo 1. Malapit na. At may mga pakulo, pero hindi pa natin sasabihin ngayon. Kasi meron pang Mayo at 31. Meron tayong mga paputok. Paputok o ano? Hindi, mas maganda nga dahil sinabi na nga nila, no? Sila Ate Lusing, sila Flor Santos,
magiging ano na naman natin sila mga Si pana. Ining. Si Ining Cruz, sana sumali sila. Ate Cruz. Ay, si Oh. Ate Ray. Si Ray Lucero. Sana sumali. Hindi ba kasabay kay Ate Tessie Lagman? Sunday sila. Sunday. Baka pumunta si Tesio. Sunday. Bakit naman hindi naman? Tessie. Makapunta si Tessie Lagman. Mas maganda. At nag-iimbita po kami sa inyo. Anniversary po namin ng unang Sabado June ng 1st yun. Hunyo. June 1st. Hindi, 7. 7 na. June 7, yung ano na yon, yung segment na yon. Inaanyayahan po namin kayo, may papatayin kami. Baboy po. Malay natin, meron tayong salo-salo na lechon. Sama-sama. Si Nick ang bibili ng lechon. 20,000. Sa dami ng kita ni Comedes, di ba? Maresent din, no? Oo nga maraming extra money to eh. Hindi imposible sa Diyos yan. Ano, Nick? Hindi imposible sa Diyos. Anong isa Diyos? Ha? Anong isa sa Diyos? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Akala ko naman ilalakad mo sa barangay. Kami kasi ako noon, naging rin po ako punong barangay sa amin. At ang ginagawa ko, pag may gagasusin kami, iikutin ko yung mga pabrika sa amin. Oo. Nanghihingi talaga ako. Pabrika yung nakapaligid sa iyo. Nanghihingi ako, hindi naman yun ibubulsa ko Ibibigay ko rin yun sa mga taga-barangay ko. At nung naupo pa tayo, yung mga tanod natin, mga spoiled sila. Parang gusto nila, pag nagtanod sila, nagronda, kasali ako doon. Ganun ang nangyayari. Ganun. Hanggang ngayon wala na nga ako sa politika Pumupunta pa rin yung mga tao sa amin. Ganito. Kapne. Nasanayan kayo, no? Mahirap pong magserbisyo publiko. Mahirap. Oo. Wala pong... Sarap ng tulog. Sarap ng tulog mo. Hindi, tsaka ang tao walang kasiyahan. Hindi ka patatawarin yan. Wala ka na nga sa serbisyo humihingi pa rin ganun yan. Yung basura sa amin, kung hindi mo abutan ng pera yung mga basurero, hindi nila kukunin ng basura namin. Alam mo yon. Kaya, ewan ko hanggang kailan ng gobyerno natin na ganyan. Ang susunod naman na aawit ay, kumanta ka na ba, Nick? Yung magandang Bituin, kinanta mo na. Huwag mo na pakantahin ko, Eddie. Iyak naman. Magandang Bituin ni Nick Corong. Pasidoble natin para... Sige. Para sumayaw. Gawin natin tango. Kung mayroon mang bituin, tunay na maliwanag, sa gabing matahimik, maganda't marinang, dito sa puso ko may bituin ng pag-ibig. Di kailangan upang siya'y mamasin. Magandang bituin sa bukaw kong langit, tanglawan ako
kalilimutan ang paghangako sa ganda mo'y walang hanggan. Iibigin ka ng wagas at dalisay. Maniwala ang pag-ibig ay tunay. Magandang bituin, huwag kalilimutan ang pagmamahal sa ganda mo'y walang hanggan. Magandang bituin ni Nick Corong. Hindi na siya naiyak. Maganda kasi. Maganda eh. Mahirap din dahil nung ang tawag namin diyan nuances sa arte, no? Hindi naman arte-arte. Kasi meron talagang eksena sa pelikula man o sa television na kailangan mong umiyak. Pero merong iyak na OA. Meron din nuances ang tawag namin doon. So sasabihin ng direktor, kailangan ng iyak mo yung para alakin di Pangilinan ka. Ganon, may mga ganon. O di ka, sasabihin ng direktor, ganito eksena nito. O, kailangan bumunghalit ka ng iyak. Ganon. Kung merong comedy, merong may drama eh. O, depende yan sa sinasabi ng sitwasyon. Naalala ko yung isang commercial ko na ang pamagate Eden Cheese. Yun ang tawag doon ay tribute to the Father's Day nila, no? Aba, ang dami naming mga sumabak doon sa audition. May tinatawag kaming GOSI audition. At ang dami ko nakakalaban. Ang dami. Hindi lang yata 5. Hindi. Marami pa. At nakasama ko din si Gab Lagman. Na pamangkin ni Tessie Lagman. Tingin ko, tunay na piloto yata siya. Tapos, 2 oras akong pinapaiyak ng direktor. Sabi ko, Direk, wala nang luha. Sabi niya, pataka ng eye mo. Pero hindi, kasi kaya ako nakuha doon dahil yung iyak ko talagang natural na natural eh. Maganda yung eksena. Pero, ewan ko po, calling advertisers, pwede ba kunin nyo na ako uli? Ang tagal na ako na walang shooting eh. Tagal na. Taon na din eh. Pinakahuli kong shooting yung kay Coco Martin. Kasama ko yung character actress na si Hermie Concepcion. Yung kasama mo si Edo Monzano, anong yun? Matagal na yun. Probinsyano. Probinsyano. Hindi nga ako nakasama doon sa Batang Quiapo eh. Kasi hindi ako available nung tinawag ako. Dito lapid na ko. Oo, ayun. Yung teleserye dati ni Silvia Latore. Hindi. Nagliligawan si Polo Rabales at saka si Alessandro De Rossi. Sabi sa akin ng direktor, huwag daw malikot yung mata. Kasi ganyan yung mata ko. Pagka nakukuha na kasi ng camera, kung saan sa katumiting. Hindi, bawal yun. Napapala diretso. Sasabihan ka ng direktor. Sabi sa akin, yung mata mo firmes lang sa kon. Huwag malikot. Ganun ba yun? Sasabihan ka ng direktor. Tsaka usually sa shooting na ganyan, merong talagang direktor, merong pang ang tawag namin doon director of photography, meron din assistant director. Minsan hindi lang 5 yung mga direktor. Naalala ko yun nung nag-shooting kami nila Sarah Hieronimo. Yung ang commercial ng ABS-CBN Black Box. Ang daming tao doon. Ang dami. Lahat ng mga taga-teatro nandun. Ang laki ng ng program nila. Isipin mo ang assistant director hindi lang yata 5.
Ang gagawin ko lang naman doon, sisilip lang akong gano'n. Nakikita yung kalbo ko dito. Umakyat si Direk Chris, namatay na ngayon. So, walangit naman kanyang kaluluwa. Sabi ni Direk Chris, umakyat nga kayo, tinan mo nga nakikita yung moon. Moon daw, moon. Ay nako, pero malaki kinita namin doon, Kuya Eddie. Malaki, isipin mo, ano pa yun kasagsagan ng bagyo noon. Signal number 3, sinushooting yung ano nila. Panay bagyo na. Oo. Basta may pirmahan na gano'n, may malaki bayad sa'yo. Pag hindi ka pumirma, konti lang ang bibigay sa'yo. Extra ka lang, extra. May kaltas pa. Oo nga eh. Kuya, ako naman ang kakanta. Nahan Kaya. Nawaglit man sakali, ngunit laging nagbabalik ang kahapong naglaho, nalipos ng tamis, noon di natutuhan at namahay sa isip ang isang pagsuyong wagas at unang pag-ibig. Nahan kaya ikaw, nais kong makamtan ang iyong pusong tapat kung magmahal. Huwag mo ring iwawaglit ang araw na nagdaan nang tayo ay musmus pa't kapwa walang malay. Nahan kaya ikaw, nais kong makamtan ang iyong pusong tapat kung magmahal. Huwag mo ring iwawaglit ang araw na nagdaan nang tayo ay musmus pa't kapwa walang malay. Ayan, si Kuya Ruben Tagalog. Nahan kaya. Naiiyak na naman si Nick. Hindi siya kumakanta. Ako kumakanta eh. Batoy ko kaya siya ng ito, nung mouse. Si Tony na nga kumakanta, may iyak. Oo, naguguluhan ako ha. Pero ano ba tatay mo? Okay. Apat ang tinig naming apat lang nga kami, siyempre. Dahil sa'yo. Yan. Sa buhay ko'y labis ang hirap at pasakit ng pusong umiiyak
ng langit at nang lumigaya, hinango mo sa dusa, tanging ikaw sinta ang aking pag-asa. Dahil sa'yo nais kong mabuhay. Dahil sa'yo hanggang mamatay, dapat mong tanduhin, wala nang ibang giliw. Puso ko'y tanungin, ikaw at ikaw rin. Dahil sa'yo ako'y lumigaya. Pagmamahal ay alayan ka. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko'y dahil sa'yo. Kung tunay man ako ay alipinin mo ang lahat sa buhay ko'y dahil sa'yo. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog.
You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagtatapos ng PMA Siklablaya Class of 2025 at binigyang pugay ang kanilang disiplina, sakripisyo at pagmamahal sa bayan. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Binigyang katiyakan ng Pangulo sa mga kadeteng nagsipagtapos na buo ang tiwalang ibinibigay sa kanila bilang mga susunod na tagapagtanggol ng bandila at taong bayan. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take, may it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan. Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Magazine 1278. Bakit ka nagkunwari? Ayaw mong tanggaping ako'y iyong mahal. Wika mo pa, di mo kailangan. Pag-ibig ko sa'yo hirang. Bakit ka nahihiya? Sabi mo tayo'y hindi bagay. Ulin na ng iyong malaman. Ako pala ang tunay mong mahal.
pagkat ang totoo, mahal mo rin ako. Mahal na mahal mo pala ako. Bakit sinaktan mo ang puso ko? Di ba't lumuha ka rin nang lumayo ako? Pagkat ang totoo, mahal mo rin ako. Ayan, si Eddie Suarez, bakit ka nagkunwari? Maligayang pakikinig din para kay Cory Orfiano, kay Tess Osorio, kasama na rin si Baby Osorio, at lahat ng mga nag-aantabay. Esther. Esther, pumunta ka na dito. Si Esther Ordame. Esther Ordame. Ato, magaling din ito nagpa-piano pa siya, no? Kaya Yung mga Tagalog ata, kinokompose niya sa Bisaya. Ginagawa niyang adaptation. Sa Bisaya. Yun na yun. Ayan, yung mga tagahanga ni Ray Lucero. Kilala natin si Nick. Oo nga, no? Kilala natin, tama. Marami pa kaming naging listener niyo. Kamukha ni yung dating singer na si Baby Aguilar na ngayon nagsisilbi sa... Hindi ko malaman kung konsehal sa Pasay ganun? Si Baby Aguilar. Baby Aguilar. Parang nanalo yun. Kinakumakanta din yan. Ayan, okay. Ang susunod naman na awit ay si Verdayap, Tanging Ikaw. Okay, sarap namang dami. Pagmamahal na ubod ng lambing, ito'y ngayon lang nadama ng puso ko't damdamin. O giliw ko, sana'y huwag magbago. Itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay kugit ko ay sadyang laan para sa'yo. Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayaw ko nang mabuhay pa. Giliw ko, sana'y huwag magbago. Itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang laan para sa'yo.
ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ko na kay lungkot at kay tagal nagdurusa. Ang puso ko'y lumulukso sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayaw ko nang mabuhay pa. Okay, sarap namang damhin pagmamahal na ubod ng lambing. Ito'y ngayon lang nadama ng puso ko at damdamin. Yon, si Sander Can. Alam mo, Ber, paborito kong kanta yan. Ayan. Oo. Ba't di mo kinakanta? Kinakanta ko yan. Tanong ko kay Eddie. Iba nga yung version mo eh. Iba yung version mo. Yung huling-huling kuya. Oh, pare. Pare, yung koro. Sige. Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito at kay sa'yo nagdurusa. Ang puso ko'y lumulungkot sa tuwa pagkapiling ka. Kapag ikaw ay nawala, ayoko nang mabuhay. Diba? Abot ko pala eh. Oo, abot ko yan. Inaabot ko. Taas ang boss din ito. Susunod naman na awit ay yung palaiyak. Ito. Iiyak kaya sa uli, kuya? Ang tangi kong pag-ibig. Ayan. Sino kaya yan? Alisin mo sa kordon yun. Pagka umiyak si Nick Bato. Sige. Iwanan na natin. Sige. Nick Corong. Ang tangi kong pag-ibig. Ang tangi kong pag-ibig ay minsan lamang, ngunit ang iyong akala ay hindi tunay. Hindi ka lilimutin magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo't nagtitig ng kalungkutan